Hi guys! Welcome to my vlog. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe guys ha. Ito, may isi-share lang ako sa inyo ngayon. Actually, matagal na to. Pero ngayon ko lang to isi-share. I think na-share ko na to sa TikTok ko. About sa immigration. Yes, experience ko po sa immigration. Okay? Bilisan natin. Na-upload ako ng 2 times. Isipin mo yon, 2 beses ako na-upload. Unang beses, may kasama ako, 2. Syempre, first time ko, kahit probinsya nga, hindi nga ako nakapag-travel eh. Hindi ako nakakauwi ng probinsya, ganun. So, direct international ako. So, first time, alam mo, wala akong alam. Wala akong alam kung paano, wala akong alam kung anong mga requirements. Yung kasama ko, nakalabas-pasok na siya ng bansa. So, ibig sabihin, alam na niya yung requirements, diba? So, wala lang yun. Okay lang yun. Kasi, kailangan mo talagang paghirapan. Okay din naman magkamali. Kasi, ang kapalit nun, matututo ka, diba? Ganon. Kaya, pagkakamali ko rin yun. Diba? Tapos, ayun, naiwan ako, sila nakalipad. So, ang ginawa namin, nirebook namin yung ticket ko. Kinabukasan, dapat ang flight ko, hindi umuwi pa ako ng bahay. Tapos, nung na-rebook na, bumalik ako kinabukasan. Kasi nung unang offload ko kasi, nung araw na yon, na second interrogation ako. Tapos, alam mo yung, sa totoo lang ha, hindi naman lang. Okay, na second interrogation ako. Yung nag-interrogate sa akin, ng pangalawa, sa totoo lang talaga ha, hindi naman lahat ng officer, suplado, ganun. Kaya, nung time talagang yun, hindi ko maintindihan yung nag-interview sa akin. Talagang suplada siya. As in, wala akong naintindihan sa kanya. Wala siyang sinasabi sa akin. Hindi niya in-explain sa akin kung anong kailangan ko. Alam mo yun? Or, in-explain niya sa akin, pero hindi maayos yung pag-explain niya. Tapos, ganito pa. Antay ako mga siguro ilang oras din ako nag-antay dun sa first, first offload ko yon sa second interrogation. Doon na nga tayo sa second interrogation ko. Yung kasi, nung first offload ko dun sa second interrogation ko, may nag-interview nga sa akin, hindi ko maintindihan kasi nga, hindi ko alam, galit siguro, yung ganun. Tapos, wala man siya in-explain sa akin na doon mo to kunin, kailangan mo to makuha, ganyan. Dapat ituro, sabihin niya sa akin kung anong kailangan ko. Oo. Tapos, ayun, umuwi ako ulit. Ayun yung first offload ko. Okay. Dito tayo sa second offload ko. Kinabukasan kasi nirebook nga yung ticket ko. Kasi akala ko kasi, hindi ko pala na-explain sa inyo kasi kasal ako. Kasal ako ng Maldivian citizen. Tapos, nung nag-ano pala ako dun sa nung pumunta ako ng counter sa immigration, sinabi ko kasi na may asawa ako. Tapos, kaloka girl, wala kang dalang marriage certificate girl. Kahit nga, alam nyo ba ang dala ko lang is passport tsaka ticket ko. Ganon. Ni ID nga, wala yata akong dalang ID nun. Tapos tinanong niya ako, kung meron ba akong marriage? Girl, wala akong dalang marriage. Malay ko ba? Ganon. Tapos, nung pagsabi kong wala akong dalang marriage, ayun, kinalkal niya yung cellphone ko, tingnan niyo yung conversation namin ng asawa ko. Tapos, sabi niya, may picture ba kayo sa nung kasal niyo, ganyan. Tapos, tinignan niya talaga yung messenger ko, guys, ha. Kinuha niya yung cellphone ko. Tapos, sabi ko, akala ko kasi na may picture ako dun sa may picture ako sa marriage namin. Wala pala. Kaya sabi ko, wala akong picture sa marriage namin, tapos ganyan. Tapos, ayun, binigay niya ko nga sa second interrogation. Ayun nga, sinabi sa akin na, ang naintindihan ko lang doon, sabi niya, kahit picture lang, pakita mo sa akin yung marriage certificate mo na picture. Ay, girl, wala nga, girl. Tapos, tulog yung asawa ko. Hindi ko makontak, hindi sumasagot. Ganyan, kaya, antay ako ng antay. Hanggang na-offload talaga ako, umuwi ako. Kinabukasan, balik ako sa counter sa immigration. Girl, pagtanong, marriage certificate, meron po.
pag-scan dun sa passport ko, ay, offload ka pala. Meron ka bang requirements? Ganon, sabi ko, ito lang po, yung marriage ko po. Sabi niya, punta ka dun ulit. Punta ako ulit dun sa second interrogation, guys. Pangalawang offload ko to, kinabukasan, bumalik ako. Buti na lang, ang bait nung nag-interview sa akin sa second interrogation ko, nung pangalawang offload ko rin ha. Ang bait, ang hinhin, lahat in-explain niya sa akin. Lahat doon ako talaga, sabi ko, hala, ang dami ko palang kailangang requirements. Ayun, in-explain niya sa akin, kumuha ka ng ganito, ganyan, yung ang pinakauna niyang sinabi sa akin, yung CFO talaga. Yan, pinakuha niya ako ng CFO, sinabi niya sa akin kung saan kunin, tapos yung schedule ng CFO, sinabi niya sa akin kasi hindi araw-araw kasi yung CFO eh. So, sinabi niya talaga sa akin, hindi po yan araw-araw, ma'am. Tapos sabi niya, dito ka pupunta. Kasi sa airport kasi, meron doong counter ng CFO. Hindi ko masyado naintindihan yun. Basta sabi niya, doon ka magtanong kung paano at saka saan mo makuha yung CFO. Kaya, ayun, pumunta ako. Buti na lang guys, yung tax na binayaran ko, wag kayo magbayad sa online ha. I mean, yung separate ba? Kasi, nung first time kong upload guys, hindi ko na-refund yung tax ko, travel tax ko. Kasi binayaran niya sa online, hindi ko alam. Tapos ayun, hindi ko na-refund yung unang tax ko sa unang offload ko. Tapos yun sa pangalawang offload ko, na-refund ko yung tax ko na 1,650. Mas maganda sa airport mismo kayo magbayad. Kasi kung ma-offload kayo, kung may mangyari man na hindi kayo matuloy, ganyan, at least may pamasahe kayo pa uwi, girl, ganon. Okay na, ganun talaga, kailangan natin makuha yun, yung tax na yun. So, nung nakuha ko na yung tax ko, na-refund na, umuwi ako ulit. Uwi ako luhaan. Alam mo yung ilang beses ako bumalik ng airport, isa, dalawa. Ay, Diyos ko, ewan ko na lang. Tapos ayun, parang pumasok sa utak ko lang. Ang bobo ko naman. Hindi naman sa bobo. Ewan ko, talagang wala akong alam nung time na yun. Kaya ayun, nung hindi na ako natuloy, kinuha ko na lahat ng mga requirements ko, inaasikaso ko, ganyan. Ang tagal ko inasikaso yung requirements ko. Ay siguro na sa isang buwan lang din lahat ng requirements na inano ko. Kasi ang pinaka-importante doon guys, kapag may asawa ka sa ibang bansa or may partner ka, jowa ka o anuman, kailangan mo ng CFO, lalo na pag foreigner yung pupuntahan mo. Foreigner yung partner mo, ganyan. Kailangan mo talaga ng CFO guys. Ayun, buti na lang, nung pumunta na ako sa CFO, kasi